Marami sa aking mga subscribers ang naawa sa mga Brave 18 Marines at nagtatanong kung paano sila makapadala ng financial na tulong. Ako, naawa rin ako sa kanila at nagkontak ako sa grupo ni Atty. Baligod at pinagkatiwalaan nila ako ng isang number, ah, pangalan para makapadala ng tulong. At kahapon, nakapadala na ako ng malaki-laking amount. Hindi ko na lang banggitin yung exact amount. Sweldo ito sa ating YouTube channel. Kaya in a way, kayong mga nanonood sa akin, nakapadala na rin. Basta manood lang kayo sa akin. Every end of the month, ang decision ko, magpadala ng tulong sa Brave 18 Marines. Sa mga nagtatanong na paano sila makatulong sa Brave Marines, dito kayo magpadala. 0916-90-00997. GCash number ito, Mirna ang pangalan niya. So, every end of the month, ang plano ko, yung sweldo sa ating YouTube, kukuha ko doon, plus yung voluntary na maipadala ninyo, idagdag natin, then ipadala sa Brave 18 Marines, dahil matagal na labanan pa ito. Wag natin silang pabayaan, laban ng sambayan ng Pilipino. Tulungan natin ang Brave Marines in terms of prayer and financial support. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Naid Lenz. Sinabi niya dito, hinimok ni Tolpo ang publiko na tutukan rin ang kanyang hearing. Sa Lunes po ito. So, yan ang malaking tanong ngayon kung, excuse me ang publiko, taong bayan, yung nakakarami. I'm sure, may manonood. Hindi yan masisiro. Kaya lang yung nakakarami ba? Kasing excited ba ang taong bayan na manood sa hearing ni Tulfo kung ikumpara mo yung nanood nung June 4? Yan ang tanong. Kayo ba, mga kaibigan, manonood ba kaya? Tutukan nyo ba ang hearing ni Erwin Tulfo sa Lunes? Ako, manonood ba? Depende sa akin. Kung mag-a-attend ang Brave 18 Marines at saka ni Atty. Baligod, manonood ako. Kasi nga, gusto kong makita yung gaano katibay ng dibdib ang Brave 18 Marines na isasalang sila sa witness stand na adversarial yung magtatanong sa kanila. Diyan natin mapapatunayan kung gaano yung credibility nila, yung salaysay nila. Kapag consistent yung sinasabi, hindi nagbabago-bago. Na kahit takutin pa sila ng i-contempt o kung ano-ano, steady pa rin. Nako, lalo akong bibilib. Kasi, ang nakikita ko sa Lunes, kung mag-a-attend ng Brave 18, baka may iba dyan ma-cite in contempt. Kasi sa mga pagtatanong, nakikita ko na gusto nilang baliktarin ang mga pangyayari. And then, para bang Quadcom, malala nyo si Colonel Grijaldo. Yung mga pagtatanong nila, hanggang hindi nila makaya si Colonel Grijaldo, hindi siya bibigay. O yun, sinite in contempt, nakulong ng how many months? Tagal. 6 months ata. Kaya yan ang nakikita kong mangyayari sa Tulfo hearing on Monday kung mag-a-attend ang Brave 18 Marines. Kaya yan ang aking manonood ako kung mag-attend. But I doubt. Knowing the
wisdom of Attorney Baligod, may hinala ako, gut feeling ko lang baka hindi mag-attend kasi nga, una yung legitimacy. Sino ba ang legitimate na Senate President ngayon? Kung basing from the post of Senator Attorney Baligod, yung mga sinasabi niya is ano pa rin, SP Cayetano kasi yung 12 na bilang ng mga nag-attend sa session nung June 3 does not constitute a quorum. Kaya yung mga pag-reorganize nila last Wednesday, unconstitutional. So sa aking nakikita kay Attorney Baligod, walang legitimacy ang Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. Kaya kahit gustuhin man nila na mag-attend, kasi tingin ko wala naman silang itinatawag itong Brave 18 Marines Walang itinatago yan. Hindi yan matatakot kahit contempt pa yan, ikulong pa yan. Ang malaking issue is legitimacy. Ako, opinion ko lang ito. Walang basihan itong reorganization na nangyari noong June 3. Kaya ang tunay na Blue Ribbon Committee, walang iba kundi yung pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano. Yun ang tunay na Blue Ribbon Committee sa aking pananaw. So, abangan natin ano ang susunod na kabanata, Tulfo hearing, kung may pinakasikat, pinag-uusapan na senador ngayon, wala nang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Grabing mga pahayag niya ngayon, kaliwat kanan sa interview, sa social media, pinag-uusapan, yung hamon ni Senator Padilla sa kanya, yun ang inaabangan ko rin na kung may kwikwilyohan ka, kung may sasampalin ka, kwilyuhin yung arestuhin ng mga senador, o kung may sasampalin kang Senate employees, unahan mo ako. Ako ang unahin mong sampalin, kwilyuhan. Kung talagang matapang ka, hinayupak ka, unahin mo ako. Yun na, delikado na, nakahanap na siya ng katapat. Mr. Bendelo versus Mr. Bad Boy. Tingnan natin sinong mananaig. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Kay balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayon nyo dak dit. Kali mo mani.